Gandang gabi, everyone. Yan, so matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. And ngayon, actually, dito lang naman din ako sa hometown ko, sa Marikina. So, ang purpose nitong vlog na to is to test out yung ating new vlogging setup. And alam ko, matagal-tagal din ako hindi nakapag-post regarding mga ganitong content like yung motovlogging and yung traveling. So, hopefully, kung magwo-workout itong ganitong setup, susubukan natin kasi busy talaga yung schedule. So, if may sisingit, makapag motovlog from time to time and makapag-post. So again, actually matagal na ako merong YouTube channel. So yung ibang baka maaaring nakapanood na rin kayo nung channel, yung Vivo Motovlogs PH. So hopefully carry over lang natin yun, itutuloy lang natin yun. Kasi alam ko meron na siyang mga 1,000 plus subscribers doon sa ating YouTube account. So itutuloy lang natin siya. Hopefully ma-start up ulit. Again, yun nga, medyo ang schedule ay busy talaga. So susubukan nating mapagkasya within the schedule yung makapag-motovlogging. So ngayon, gusto ko lang i-test yung yung motovlogging setup natin. So bibigyan ko lang kayo ng quick rundown ng ating motovlogging setup. So ang aking main cam, ito yung nakakabit sa aking leeg, ito. Ito ay Insta360 Ace Pro 2. Yan. So action cam siya, nagamit ko na rin siya dun sa ibang operations or rescue. Maganda siya, ang ganda nung niya, ang ganda nung image quality, capable of 8K video recording. Yan, so hindi ka na talaga mag-worry kung maganda yung kuha ng video doon sa iyong vlog. Yan. So, in-attach ko siya using yung Telesin neck mount. So, baka nagtataka kayo bakit neck mount yung ginamit ko kasi dati talaga ang gamit ko dun sa first setup ko ng motovlogging is yung chin mount dun sa aking full face helmet. So ngayon kasi mas gusto ko na kasi talaga yung mga modular type na helmet gaya nito. So ito kasi very comfortable siya especially for longer rides. So hindi siya masyadong mabigat, hindi siya masakit sa leeg. Ang downside kapag naka-modular helmet ka, syempre hindi mo may attach yung action cam dito sa may sa chin. So yun ang isang problem doon. Kaya rin naman na naghanap ako ng option kasi yung isang option din is yung chest rig. Ang problema naman sa chest rig, masyadong nakababa. Masyadong mababa yung positioning nung nung action camera mo. So, mas maraming makikita na dashboard shot o yung motor mismo makikita kaysa makita mo balance yung road tsaka yung motor mo. So, kaya ito ang ginano ko. Ito yung pinili ko, yung neck mount ng Telesin. Yan. So, yung isa nating camera, ito, yung kaya nyo ako nakikita. This is Insta360 X5. So, again, Insta360 pa rin. Dahil kilala talaga ang Insta360 unang-una doon sa kanilang low light capability. Tapos, mas marami rin yung creative shots na pwede nating makuha since 360 degrees ang pwedeng makuha nitong camera na to. And naka-attach siya doon sa ating motor, ay ating ATV 160 using a selfie stick na nabili ko sa Shopee. Yan. So, testingin lang din natin yung kanyang stability. Kasi sa ngayon, hindi ko alam kung nakikita ninyo sa footage kung magalaw ba siya or ano yung video quality after. Pero in fairness naman, bago ako mag-start ulit nitong motovlogging, napansin ko talaga na basta Insta360 ang ganda rin ng image stabilization niya. So, tignan natin kung ano magiging kalalabasan mamaya doon sa ating editing. So, titingnan natin kung okay ba yung stabilization or masyadong maalog yung shots. Ganon din dito sa ating Insta360 Ace Pro 2.
Yan. So, konting rides lang naman tayo guys. Dito lang din tayo sa Marikina. Baka pumunta rin tayo kaunti ng Antipolo para ma-test out yung ating setup. So, sana hindi umulan. Kasi 'di ba ng mga nakaraang araw, ang lakas lagi ng ulan, 'di ba? Almost magdadalawang linggo ba, tama ba? If I'm not mistaken. So, basta mga ganun, matagal, ilang araw na umuulan. So, sana ngayon, okay yung weather, hindi siya umulan para maituloy natin tong vlog na to. Pero, either way naman, kung umulan man din, wala rin namang problema. Main purpose lang kasi talaga nito is, syempre, to kickstart ulit yung ating motovlogging. Hopefully, God willing, makickstart ulit natin. Yun nga, yung ating setup, kung okay ba yung setup ng ating for moto vlogging. Yan. Ayan. So, isa sa mga downsides, nakita nyo, bumaba yung ating Insta360 X5. So, yung selfie stick kasi na nabili natin, meron siyang locking mechanism na ito-turn mo siya to the right para mag-tighten, para hindi bumaba yung kanyang stick. Kaya lang problema, syempre, alam niyo naman medyo notorious ang ADB 160 sa pagiging ma-vibrate. So nangyari sa kanya, ayan, bumaba na ng tuluyan. So isa yun, sa pinaka makikita natin problem, yan, gaya nga, di ba? So maganda, ngayon pa lang, nate-test out na natin yung stability ng ating setup. Pero tingnan natin yung kumbaga, tingnan natin yung result, kung okay ba, or ano ba yung kailangan nating adjustment, para at least, di ba, kapag nag-start na talaga tayo ulit ng ating motovlogging, mas madali, or hindi tayo masyadong mahihirapan doon sa ating gagawin or kung paano yung setup natin during sa vlogging sessions natin.